Guys, welcome back to my channel. Today, ang i-review natin itong Honda HR-V RS, yung Hybrid Electric Vehicle nila or HEV. Yung HR-V comes in 3 variants, yung RS, yung V, saka yung S. Yan yung selling prices nila. Ito yung new color nila which is called Sand Khaki Pearl. Maganda yung kulay na ito. At ito yung top of the line na RS variant. Ito yung hybrid electric. Punta muna tayo sa exterior features nito. Ito nga pala yung new facelifted na HR-V. Iba na yung front fascia niya from the previous iteration. Mas premium na siya at updated. The nice thing about HR-V talaga is yung looks niya. For me, siya yung one of the cleanest design ng crossovers. Dito sa RS3, meron siyang sporty na front chin. To make it prominent na RS variant siya, which is sporty looking. Tapos doon sa bumper area, meron din siyang fog light na LEDs. Yung headlight niya is full LED, tapos yung headlight extension is aluminum. Meron din siyang auto on and off function. Yung auto off timer niya is mga 15 seconds. Of course, meron siyang LED na DRL at yung turn signal niya sa harap is LED sequential. Ganyan ang itsura niya. Pero yung sa likod na turn signal, hindi siya sequential. So, compared mo dun sa VNS na variant, mas maganda talaga ang itsura nito. Mas sporty siya. I like the long hood. So, para compact crossover, very attractive siya for me. At yung color niya na Sand Khaki Pearl is very attractive. Okay, let's take a look at the side profile. Very straightforward yung design niya sa sides. Malinis lang yung mga lines niya at walang mga awkward na angles. Meron din siyang slim fender flare na kulay black. Tapos dun sa lower portion, meron siyang silver accent. Meron siyang size 18 by 7.5 na mags. Black and silver alloy yung color scheme niya. Tapos yung tires niya is 225/50 R18. Medyo mataas yung kanyang ground clearance. It's about 196 mm. Yung suspension niya is MacPherson strut sa harap at sa likod naman is torsion beam. Naka-disc brake na rin siya sa front at saka sa rear wheels. Yung side turn signal, naka-integrate na dun sa door mirror na LED na rin. Itong side mirror niya is power adjustable, power folding, at auto folding. Meron din siyang reverse tilt function. Okay, check naman natin itong sa likod. You will notice na yung tail lamp niya is yung clear na smoke LED light bar. Of course, nandyan yung Honda Blue badge which indicates na it's a hybrid vehicle. So, pag nakailaw na yung tail lamp, ganito yung itsura niya. Nagiging kulay red siya. But na-notice ko lang, yung turn signal niya sa likod, hindi siya sequential gaya nung sa harap. At dito naman sa bumper sa likod, meron siyang silver accent tapos meron dalawang reflectors both sides. At dito naman sa bubong, meron siyang shark fin antenna. Meron din siyang rear spoiler tapos merong third brake light na naka-integrate dun sa spoiler. Tapos meron siyang rear wiper and then dito sa lower right portion, merong RS badge at saka yung EHEV. Okay, check natin yung interior. It's all black tapos meron kang red accent which I like very much. Yung seats niya merong RS design leather seats with red stitching. Hindi lang masyadong kita dito kasi merong plastic. Okay, upo tayo para makita natin yung driving position. Itong driver seat is 8-way power adjustable pero wala siyang lumbar support. Maganda yung ginamit na materials na side door panels. May mga soft touch na leather material na maganda yung quality. Tapos yung quality ng mga buttons dito sa pag-adjust ng side mirror saka doon sa mga power windows, maganda rin yung quality niya. Tapos meron siya ditong red stitching at saka meron ditong red accent. Maganda rin yung kanyang leather steering wheel. Meron siyang red stitching dito. Then you have steering wheel controls here for audio, HFT, multi-information display, saka yung voice assistant button. Nandito naman sa right side yung adaptive cruise control and lane keep assist control.
At meron din siyang paddle shifter. The steering wheel is also tilt and telescopic at naka-EPS na rin siya, kaya magaan yung manibela. And then you have buttons here for alarm, parking sensor, pag-open ng trunk, at saka yung sa traction control. At ang maganda dito, meron kang control dito sa iyong aircon vent. So you can control yung air circulation dito sa knob na ito. And by the way, naka-sports pedal na rin siya na kulay aluminum. At nandito naman sa lower portion yung pag-open ng hood saka yung pag-open ng fuel tank. Yung instrument cluster niya is full digital na rin, kaya lang maliit siya. Tapos yung kanyang head unit is maliit din. Dito sa dashboard, plastic itong area na to. But dito sa may lower portion, this one is soft touch leather material. Sa pag-control naman ng aircon, you use these knobs. Very tactile ang feeling using this knob. Maganda yung quality niya. Meron siyang open compartment dito sa gitna na maliit lang. So, pwede kang maglagay, for example, ng cellphone mo dito. And then, you have charging port here. Merong Type-C dito sa right. And then, meron kang Type-A dito sa left. Meron din siyang wireless charging pad here. And then, nandito yung shift knob, yung usual na PRND. At dito sa shift knob area, napapalibutan siya ng black glossy material. At nandito yung drive mode button niya. Pwede siyang aircon, normal, saka sport. Andito yung hill descent switch. Ito yung automatic parking brake. Saka yung auto brake hold. Tapos meron kang dalawang cup holders here. At pag binuksan mo itong center armrest, meron din siyang maliit na compartment. Overall, maganda yung interior niya. It's simple but very premium looking. Ang ganda ng quality ng mga materials na ginamit. Andito naman yung glove box niya. So, dahan-dahan siyang bumababa kapag ka-inopen mo siya. And then, you have red accent here hanggang doon sa may door. Okay, check naman natin yung bandang taas. Check natin yung sun visor niya dito sa passenger side kung meron siyang mirror. Meron siyang mirror at meron din siyang illumination kapag binuksan mo siya. Dito naman sa driver side, ganun din. Meron din siyang mirror at saka illumination. Meron siyang dalawang map light here na LED na pwede mong i-on and off dito. At meron siyang rear view mirror na auto dimming. Yung headliner niya is kulay black, kaya mukha siyang premium at hindi siya dumihin. By the way, nandito nga pala yung start-stop button niya. At meron din siyang remote start. Ang head unit niya is 8 inches touchscreen audio. Meron siyang wireless Apple CarPlay and Android Auto. Okay, check naman natin itong rear seats. Yung door handle niya wala dito. Nakatago siya dito. So, ganyan ang pag-open niya. Okay, upo tayo at check natin itong rear seats. So, itong door panel niya is the same sa harap. Maganda yung quality. You have red accent here. And then, meron kang red stitching here. And then, meron kang maliit na speaker here. Wala siyang bottle holder dito sa baba. Nandito siya sa bandang itaas. And in terms of legroom, ang ganda niya. Maluwag na maluwag siya. You can see here na maganda yung aking seating position. Meron kang seat back pocket here where you can put magazines or maps. At ang luwag ng legroom. In fact, na ipapasok yung paa ko dun sa ilalim ng upuan sa harap. At dito naman sa likod ng center console, meron siyang aircon vent. And then sa ilalim, meron dalawang USB na Type-C port. And then meron kang maliit na compartment here. Hindi siya totally flat dito pero mababa lang yung umbok niya. So okay lang yan for middle passenger. Dito naman sa seat meron siyang center armrest. Hindi ko lang siya mabuksan kasi covered ng plastic. It's 60-40 split. Makita nyo, elevated yung seat niya. Dito sa ilalim, malaki pa yung clearance. So meron siyang allowance dyan para mai-flat mo itong rear seat. Meron kasi siyang different folding mode. Pwedeng utility, pwedeng yung long, o pwede rin yung tall mode. So, may ipa-flat mo yung rear seat niya. By the way, meron din nga pala siyang seat belt
para sa middle passenger. Ito siya. Okay, check natin dito sa likod. It's power tailgate. Pwede mo rin siyang i-open using your foot. Meron siyang dalawang ilaw dito sa right side, meron ding ilaw dito sa left side. Ganito naman yung itsura niya kapag naka-fold itong rear seats. So, flat na flat siya. So, malaki yung iyong compartment area na. So, check natin yung ilalim nito kung nandito yung reserva. Wala siyang reserva, meron lang siyang compartment dito. Medyo malalim siya, so marami ka ring mailalagay ng mga gamit dyan. At nandito nga pala yung kanyang compressor. So, wala siyang reserva, kaya meron siyang compressor. At nandito rin yung kanyang tire sealant. So, pag na-flat ka, gagamitin mo lang yung tire sealant saka yung iyong tire compressor. Okay, so yan yung overall review natin nitong interior saka nung exterior. Now, check naman natin yung kanyang engine. Ang powertrain niya is hybrid system. It's a combination of gasoline and electric motor. Ang maximum power niya is 106 PS at ang torque is 127 Newton meters. Compression ratio niya is higher kasi 13.5 as against dun sa 10.6 nung VNS variant. Kaya it can use 91 octane gasoline. Ang transmission niya is electronically controlled continuously variable transmission o yung tinatawag nila na ECVT. So dun sa electric mode niya, it's powered solely by battery for an instant response. Bali yung engine nag-a-act as generator para makargahan yung battery para naman magkaroon ng power yung motor. Pag nasa hybrid mode naman siya, yung gasoline engine saka yung electric motor, nagtutulungan sila para fuel efficient yung driving. And as usual, pagka yung higher speed na, yung engine na ang gumagana. Tapos, meron din siyang regenerative braking para ma-harness mo yung excess energy to charge yung battery. And because of the hybrid system, according to specs, yung fuel consumption niya is about 24 kilometers per liter. So, different siya dun sa plug-in hybrid. Di ba, pagka plug-in hybrid, magpa-plug ka para ma-charge mo. Dito, nag-charge na siya on its own. So, yan yung kanyang hybrid system. Okay, ano naman ang pros and cons nitong HR-V RS HEV? Ang unang pro nito is yung kanyang excellent fuel efficiency. Doon sa hybrid system niya, Honda claims to around 23 to 24 kilometers per liter. So, maganda siya sa mga long highway trips. Another pro niya is yung kanyang smooth and responsive driving experience. Kasi yung electric motor torque niya, malakas eh. So, makikita mo pa sa low speed niya, instant yung response niya na typical naman sa mga hybrid system. Tapos, meron pa siyang 3 drive modes, yung Eco, Normal, saka yung Sport. Another pro nito is yung kanyang comfort at saka yung practical interior. Meron siyang dual zone automatic climate control, wireless Apple CarPlay, saka Android Auto, merong wireless charging, at meron siyang multi-utility seats na pwedeng flexible yung cargo and seating configurations. Another pro nito is yung kanyang advanced safety and tech. Meron siyang Honda Sensing. So, standard yon even dun sa VNS variant. For example, meron siyang collision mitigation, adaptive cruise control with low speed follow, lane assist, auto high beam, etc. Meron pa siyang lane watch camera and enhanced visibility features na nakaka-reduce ng mga blind spots. And of course, meron siyang Honda Connect app for remote monitoring and control. And lastly, stylish din siya and well-equipped. Sporty yung exterior styling niya. Meron siyang RS-specific touches dun sa grille, sa bumper, saka yung alloy wheels. Tapos meron pa siyang hands-free power tailgate with kick sensor. So, very convenient siya for daily use. So, ano naman yung mga cons niya? Unang-una yung kanyang higher price. Yung selling price niya is 1.8 million. Makakatipid ka nga sa gasolina, pero yung fuel savings mo may take years to pay back. So, you need to drive long distance para masulit mo yung presyo. Another con nito yung maintenance and parts. Honda is known na mahal yung kanyang parts and maintenance compared with other brands. Plus, siyempre, meron siyang hybrid battery issues or long wait times for parts. But this may be anecdotal and will vary from country to country.
Another con nito, compared to turbocharged variants or rivals, hindi siya ganun ka-sporty. Yung electric drive, nakakatulong yun dun sa low speed torque. Pero kulang siya dun sa sip nung turbo engine sa sporty driving. Other con nito, weirdly enough, maganda naman yung NVH niya, but yung road noise niya, rinig na rinig sa loob gaya ng Honda Civic. Napansin ko yung mga Hondas, rinig mo yung mga road noise. Another con nito is wala siyang sunroof. Kasi at this price level, yung mga competitors niya, merong mga sunroof. Pero sa iba, hindi naman importante yon. And lastly, wala siyang 360 camera. Nagtataka lang ako at 1.8 million, hindi pa nilagyan ni Honda ng 360-degree camera, which is becoming common nowadays. So, yan yung mga cons na nakikita ko. Now, let's summarize. So, in terms of fuel economy, it's excellent. But in terms of drive performance, medyo adequate lang, hindi siya sporty. Sa comfort naman, strong siya. Sa safety, comprehensive siya. Cargo space is average lang. And price value, it depends on the use case. So, pwede siya sa mga owners na priority nila yung fuel efficiency, saka yung smooth hybrid performance, those who want modern safety, technology and connectivity, at saka yung practical interior and flexibility. But for buyers who want yung more sportier acceleration or more powerful engine, hindi ito para sa kanila. So, kung limited lang yung annual mileage mo o hindi mo masyadong gamit, hindi siya practical kasi yung payback period mo magiging matagal. You can choose other crossovers na mas mura. Okay, hanggang dito na lang. I hope nakapagbigay ako sa inyo ng idea about this Honda HR-V RS HEV. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!